Sa ibang balita, lusot na sa Kongreso ang Anti-Bullying Act na inaasang tutugon sa mga insidente ng pananakit ng isang estudyante sa kanyang kapwa-estudyante. Gayunman, sinabi ng DepEd na kailangan pa rin ang kooperasyon ng paaralan at mga magulang upang tuluyan ng masolusyonan ang naturang problema. Si Christine Santos para sa detalye. Pasado na sa ikatlong pagbasa ng Kongreso at Senado ang Anti-Bullying Bill na tutulong na proteksyonan ang mga kabataan na nabibiktima ng pang-aabuso. Ngunit nilinaw ng Department of Education na hindi magagarantiyan ng panukalang batas na ito ng 100% na hindi na mabibiktima ang mga kabataan ng bullying. Kaya nawagan ang ahensya sa mga magulang na doblehin ang pagprotekta sa kanilang mga anak kontra sa lahat ng uri ng pambubuli, gaya ng pisikal, verbal at maging sa social media. Ayon sa DepEd, lagda na lamang ng Pangulo ang kailangan upang maging ganap na batas ang Anti-Bullying Bill. Base sa pag-aaral, ang mismo nagsasagawa nito ay siya ring biktima ng bullying. Ang pag-astang sila ay nakahihigit ay madalas nilang ginagawa upang maitago ang insecurity na kanilang nararamdaman. Kadalasan namang nabubuli ang mga taong mapag-isa. Madalas ring mabiktima nito ang mga kabataan dulot ng diskriminasyon at pagtatangi tulad sa itsura, lahi, relihiyon o kapansanan, at gayon din ang mga kabataang walang kumpiyansa sa kanilang sarili. Para sa mga nakararanas ng bullying, iminumungkahi na mas makakabuting huwag na lamang magre-react at gumantisa ng bubuli upang maiwasan na mapalala ang sitwasyon. Makabubuti rin ang pag-iwas sa taong nambubuli sa iyo. Kailangan ring ipakita ang tiwala sa sarili at importante ring ipagbigay alam ito sa otoridad. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang DepEd sa ilan pang ahensya ng gobyerno sakaling malagdaan na ng Pangulo ang panukalang batas. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Christine Santos.